Ating pong balikan ang mga pangyayari sa Makati kanina. Muli na naman pong kumilos ang ilang Ocud mutineers laban sa pamahalang Arroyo sa pangunguna ni Senador Antonio Trillanes at Brigadier General Danilo Lim. Nag-walk out at tumakas sa pagdinig sa Makati RTC sina Trillanes, General Danny Lim, Captain Nicanor Faeldon, Lieutenant Senior Grade James Layog at Marine Captain Gary Alejano. Mula doon ay nagmarcha ang grupo kasama ang ilang military escorts nila na kumampi sa kanila patungo ng Manila Peninsula Hotel. Sa kanilang press conference, sinabi po nilang sinusuportahan nila ang panawagan ng taong bayan para sa pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo na iniugnay sa iba't ibang mga anomalya sa pamahalaan. Sila po sinamahan nila dating Vice President Chofisto Ginggona at dating UP President Dodong Nemenzo. Sa Manila Peninsula po ay nag-set up sila ng command post. Tinaningan sila doon ng hanggang alas 3 ng hapon lamang ng militar. Ngunit lumampas po ang taning, hindi pa rin po nagpatinag sina Trillanes at ang kanyang grupo. Naging hudyat sa militar para pasukin po ang hotel at magpasabog ng tear gas. Pero bago pa man daw tuluyang magkaputukan, bandang alas 5:20 po ng hapon, nagdesisyon ang grupo ni Trillanes na lisanin ng ang Manila Peninsula Hotel. Nag-umpisa ang lahat sa pagwa-walkout ng grupo ni Trillanes mula sa Makati RTC hearing kaninang umaga. Nagmarcha ang grupo patungong Manila Peninsula at doon ipinanawagan ang pagbibitiw ni Pangulong Gloria Arroyo. Nagpapatrol, Henry Umaga Diaz. Alas 9 ng umaga nang magsimula ang hearing sa sala ni Judge Oscar Pimentel ng Makati RTC Branch 147. Kaugnay ng kaso ng mga sundalong magdalo sa Ocud Mutiny. Si Brigadier General Danny Lim ang nakalakdang sumalang sa witness stand. Bago magsimula ang hearing, nasa loob na ng sala ni Judge Pimentel, sina Lim, Senator Trillanes, mga co-accused na sina Gambala, Lawrence San Juan, Sarmiento, Faeldon at Alejano. Dumating din si dating UP President Nemenzo at dating Vice President Ginggona sa witness stand. Sinalaysay ni General Danny Lim ang mga napagkasunduan para sumuko ang mga sundalong nag-aklas noon sa Ocud Mutiny. Matapos ang testimonya ni Lim, nag-recess ang korte at nagpunta sa CR sina Trillanes at Lim kasama sina Ginggona at Nemenzo. Tirangka ng media na ma-interview sina Trillanes pero pinigilan sila ng military police na bantay ni Trillanes. Nagkasagutan na nauwi sa komosyon. Pinagpilitan ni Trillanes ang interview. Nananawagan kami sa taong bayan na naniniwala sa pagbabago ngayong panahon. Join us! Nagkatulakan at tinangay ng mga bantay sina Trillanes sa elevator. Humabol ang media at sinalubong sina Trillanes para makuna ng panayam. Saan tayo pupunta? Where are we going? Pero sa bersyon ng mga DOJ prosecutor, kinokross-examine pa si Lim nang hablutin ni Lieutenant Senior Grade James Layog si Lim at sinabihan ang mga tao sa courtroom na walang gagalaw. Pinigilan daw sila ng mga taga-usig at inutusan pa ni Judge Pimentel ang sheriff na hulihin sila. Pero wala silang nagawa dahil mismong mga MP escort nila Trillanes ang hindi gumalaw. Kung gusto nilang ng pagbabago, the time is Sumama now. na lang kayo, sumama na kayo sa marcha. Sumama na sa amin. Sumama na sa amin. Asan? Can we talk to them? Kayong mga MP, bayag ba kayo? Naiwan ang ibang akusadong sundalo sa loob ng courtroom. Sa ibaba, bandang alas 10:15, dumired-diretso na sa labas ng Hall of Justice sina Trillanes at Lim. Nagmarcha sila kasama sina Alejano, Layog at Faeldon. Gayong din ang 10 hanggang 15 security escort sa kahabaan ng JP Rizal Makati Avenue hanggang makarating sa Manila Peninsula Hotel. Doon nag-press con si Lim at nagbasa ng statement. That now is the time to end the sufferings and miseries inflicted upon us by this illegitimate Gloria Macapagal Arroyo government and start a new life and a new Philippines. Sign of protest lamang noong una na naging pahayag ng suporta sa panawagan daw ng taong bayan para sa pagbibitiw ni Pangulong Arroyo. Particularly journalists and members of the judiciary and the use of military and police officers for some unlawful missions.
among others. These are clear proof of her failure of good and decent governance. There are numerous illegal and immoral activities and transactions conducted by this. Naamoy na po ng mga taga-usig ng pamahalaan na mayroong niluluto si Trillanes at mga kasama sa pagdinig kanina sa Makati RTC. Pero ang ikinagulat daw nila ang umano'y pagbaligtad mismo ng mga military escorts ng mga akusado. Nagpapatrol Mariton Pacheco. Di pa man nagsisimula ang hearing sa kasong rebelyon ng mga Magdalo kanina, may suspetsya na ang mga piskal ng DOJ na may mangyayari. Kakaiba raw kasi ang kilos ng mga akusadong sina Senador Antonio Trillanes at Lieutenant Senior Grade James Layug. Trillanes and Layug were talking to General Danilo Lim. They were huddled together. They were whispering things. So from all indications, it is unusual and it is prohibited under the rules. At tama ang kanilang hinala. Nasa gitna ng cross-examination at kinikwestiyon ng piskal si Brigadier General Danny Lim kanina nang bigla na lang daw tumayo si Layug sa korte. I was on to my, fifth question. And all of a sudden, one of the accused from the back walked and then started pointing at the staff of the court, saying something like, oh, walang gagalaw. Then went to Danny Lim, got him. No? The look on General Danny Lim's face when he was taken was that parang surprised siya. Umalma ang prosekusyon at pinigilan din daw ni Judge Pimentel ang pangyayari. Pero wala raw ginawang mga escort nila Layug, Trillanes at iba pang akusado. Despite the verbal order of the judge to the sheriff, and the sheriff obviously was relying on the military security detail to apprehend the escapees, but no. Hindi mo alam kung sino ang kasabwat. Hindi mo alam kung sila'y armado. Nang umalis na sina Trillanes sa korte, agad naglabas ng bench warrant of arrest si Judge Pimentel laban sa mga umiskapong detainees. Pinapaaresto sila at pinapakulong sa Makati City Jail dahil contempt of court ang ginawa nilang pag-walkout. Mahigit 10 sa mga akusado ang sumama kanila Trillanes at Layug kanina at pinangalanan na sila ng korte. Ayon naman sa mga piskal, desperate move ang ginawa ni Trillanes at kawalan ng respeto sa korte para sa isang senador. Mariton Pacheco, Patrol ng Pilipino. Walang nagtatangkang pumigil sa marcha ng grupo ni Trillanes at Lim patungong Manila Peninsula sa Makati kanina. Malaya nilang narating ang hotel kung saan nila inihayag ang isang maingat pero mabigat na pahayag laban sa administrasyon. Nagpapatrol, Apple Salandoni. Nag-walkout sa Makati RTC sina Senador Antonio Trillanes, General Danilo Lim at ilang Magdalong opisyal. Hindi sila napigilan ng court sheriff dahil maging military escorts ng mga rebelding opisyal ay sumanib sa kanila. Mula sa Hall of Justice, sa gitna ng ulan, nilakad ng maliit na grupo ang kahabaan ng JP Rizal at Makati Avenue at hinikayat ang mga taong sumama sa kanila. May mga taong nagmamasidlang, may mga pumapalakpak at sinisigaw ang pangalan ni Trillanes. Ang ibang motorista na may bumusina. Kataka-taka lang na sa mga ganitong oras sa Makati lalo't umuulan pa ay karaniwang matindi ang traffic. Pero sa pagkakataong ito, napakaluwag ng traffic, halos walang sasakyan. At sa haba ng kanilang marcha, ni walang nagtangkang pumigil sa kanila hanggang sa matumbok ang kanto ng Ayala Avenue. Dito isa-isang lumabas ang pulang armband ng Magdalo at mga naghahabaang baril. We are calling on the people to show their support for change. Very good surprise. People have been waiting for them to move. Pumasok ang grupo sa Manila Peninsula Hotel. Binasag pa ang pintuan ng hotel sa pagmamadaling makapasok. Bigo ang hotel security na pigilin sila. At nabulabog ang mga tao sa loob. May nakasibilyang advance party na sumalubong kina Trillanes at sinamahan sila sa function room sa second floor. Doon may binasang statement si General Danny Lim. This fateful step of removing Mrs. Macapagal Arroyo from the presidency and undertake the formation of a new government. We therefore call on our people and all the governments around the world to give the constitutional rescue initiated by our patriotic brothers in the armed forces of the Philippines and Philippine National Police a chance to work. To the task of organizing a new government and pursuing a program of total and no-nonsense reform. Maingat ang pahayag. Walang direktang nag-uudyok sa tao na mag-aklas laban sa gobyerno. Bagkus sinusunod lang daw nila ang kagustuhan ng tao na alisin na sa pwesto si Pangulong Arroyo. Kinordon ng pulisya ang paligid ng hotel at tinaningan sila Lim at Trillanes ng hanggang alas 3 para sumuko. Sumapit at lumipas ang takdang oras, hindi pa rin natapos ang krisis sa Makati.
Apos Halandoni, Patrol ng Pilipinas.